Dahil sa magkakasunod na bagyo, ilang rescuers sa Cagayan nagkakasakit na. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, matapos na manalasa ang bagyong Nika na nagpapabaha ngayon sa ilang lugar sa probinsya ng Cagayan, ay naghahanda naman ang iba't ibang LGUs, ganoon din ang provincial government sa posibleng epekto ng bagyong Ophel. Sa loob lamang ng mahigit isang buwan, 5 beses na nagpabalik-balik sa evacuation center si Aling Arlene kasama ang kanyang 5 anak mula sa Tuguegarao City. Nagsimula ito nang manalasa ang bagyong Julian na nasundan ng bagyong Christine, sumunod ang bagyong Leon, bagyong Marce at bagyong Nika. Nung una kasama pa ang kanilang mga gamit sa bahay na dinadala sa evacuation center. Pero ngayon, 3 bag ng damit, isang electric fan at mga banig, unan at kumot na lang ang kanyang dinala dahil na rin sa matinding pagod sa pagpapabalik-balik sa evacuation center. Ganun talaga ma'am, wala kaming magagawa kasi yun talaga ang tinitira namin kasi ma'am talagang mababa ma'am. Matinding pagod na rin ang nararamdaman ni Anthony sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo sa probinsya. Halos 1 linggo na rin daw siya na hindi nakakatulog ng maayos dahil sa kakamonitor sa pagdating ng baha. Simula pa nang tumama ang bagyong Marce na sinundan ng bagyong Nika at ngayon susundan pa ng bagyong Ophel. Kaya naman nagtayo na siya ng tent sa gilid ng kalsada. Inilagay na rito ang kanilang mga gamit. Sa tabi nito, ipinwesto na rin niya ang mga alagang baboy at aso. Kasi puyat ng kahoy namin, pagod, walang tulog. Tapos magbuhat kami ng gamit namin sa bahay kasi binabaha kami palagi. Bukod kay Anthony, kanya-kanyang tayo na rin ang tent ang mga residente sa Barangay Bacolod sa bayan ng Alcala bilang paghahanda sa bagyong Ophel na hindi pinayagan ng LGU. Delikado raw para sa mga residente ang magtayo ng tent sa gilid ng kalsada kaya inabisuan sila ng otoridad na lumipat sa evacuation center. Tatanggalin na natin yan mamayang hapon kasi kaya pinaghahanda na natin sila. Kasi kailangan maklear na natin ito tapos mai-safety na natin sila dun sa... May mga evacuation center kasi tayo na doon sila dapat. Dahil naman sa sunod-sunod na bagyo sa Cagayan, nagkakasakit ng ilang rescuer. Simula pa kasi nung nakaraang buwan, sunod-sunod na ang kanilang rescue operation. Bukod sa nababasa sa ulan, nababad na rin sila sa baha. Meron po tayong ganyang cases na may sipon. Pinoprovide natin sila ng mga supplements nila. Ngayong may banta ang bagyong Ophel na susundan pa ng bagyong papangalanang Pipito, hiling ng mga rescuer ang pakikipagtulungan ng mga residente. Yung mga ayaw lumikas, yun lang ang problema. Pagkatapos pag na yung bagyo, pag lumakas na yung bagyo, saka sila magpa-rescue. Hindi pa man tumatama ang bagyong Ophel, lubog pa rin sa baha ang maraming bahay, kalsada at tulay sa Cagayan. Bahagya nang humupa ang baha dito sa Barangay Sentro 10 sa Tuguegarao City. Maganda na rin po ang panahon at umaasa ang mga residente na unti-unti nang huhupa ang baha dito sa lugar. Pero sa kabila niyan ay hindi na muna pauuwiin pa sa mga bahay ang mga evacuee dahil sa nagbabadya po na epekto naman ng bagyong Ophel dito ho sa lugar. Sa mga oras na ito ay lubog pa rin po sa baha ang karamihan sa mga bahay at mga stalls dito ho sa lugar. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 25,000 na individual ang nasa mga evacuation center. Chris, ayon sa Pag-asa, ngayong gabi hanggang bukas ng umaga ay inaasahang maramdaman ng epekto ng bagyong Ophel. Pinag-iingat na yung mga residenteng nakatira sa coastal area sa banta ng storm surge. Samantala, dito naman sa bayan ng Santa Ana ay pinapalikas na ng lokal na pamahalaan ng mga residenteng nakatira malapit sa dagat. Chris? Maraming salamat at ingat kayo. Jasmine Gabriel Galban.